Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 108. Lumang Tipan, Deuteronomy 20, Deuteronomy 30:1-10. Ito ang mga salita na inutos ni Yahweh kay Moises na sabihin sa mga tao ng Israel sa lupain ng Moab, mga salita na idinagdag sa tipan na kanyang ginawa sa kanila sa Horeb. Ipinatawag ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "Nakita ninyo ang lahat ng bagay na ginawa ni Yahweh sa harap ng inyong mga mata sa lupain ng Ehipto kay Paraon, sa lahat ng kanyang mga lingkod, at sa lahat ng kanyang lupain, ang matinding paghihirap na nakita ng inyong mga mata, ang mga pangitain, at yaong mga dakilang kababalaghan. Pero hanggang ngayon hindi kayo binigyan ni Yahweh ng isang puso para makaalam, mga mata para makakita, o mga tainga para makarinig. Pinamunuan ko kayo sa loob ng 40 taon sa ilang, ang inyong mga damit ay hindi na luma, at ang inyong mga sandalyas ay hindi napudpud sa inyong mga paa. Hindi kayo kumain ng kahit na anong tinapay ni uminom ng kahit na anong alak o nakakalasing na mga inumin, para inyong malaman na ako si Yahweh na inyong Diyos. Nang dumating kayo sa lugar na ito, si Sihon, ang hari ng Heshbon, at si Og, ang hari ng Bashan, ay lumabas laban sa atin para lumaban, at tinalo natin sila. Kinuha natin ang kanilang lupain at binigay ito bilang pamana sa mga lipi ni Reuben, sa mga lipi ni Gad, at sa kalahating lipi ni Manases. Kaya sundin ang mga salita ng tipang ito at gawin, para kayo ay sumagana sa lahat ng bagay na inyong gagawin. Nakatayo kayo ngayong araw, kayong lahat, sa harap ni Yahweh na inyong Diyos, ang mga nangunguna sa inyo, ang inyong mga lipi, ang inyong mga nakatatanda, at ang inyong mga opisyal, lahat ng mga kalalakihan ng Israel. Ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa, at ang dayuhan na kasama ninyo sa inyong kampo, mula sa mga tagaputol ng inyong kahoy hanggang sa mga tagasalok ng inyong tubig. Narito kayong lahat para pumasok sa tipan ni Yahweh na inyong Diyos at sa pangakaw na ginagawa ni Yahweh na inyong Diyos sa inyo ngayon, para ngayon ay maaari niya kayong gawing isang bayan para sa kanyang sarili, at sa ganoon siya ay maging Diyos para sa inyo, gaya ng sinabi niya sa inyo, at gaya ng sinumpa niya sa inyong mga ninuno, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At hindi ko lamang ginagawa para inyo ang tipang ito at itong panunumpa, kasama ng lahat ng nakatayo ngayon na narito kasama natin sa harapan ni Yahweh na ating Diyos, pero pati na rin sa mga kasama natin na wala rito ngayon. Alam ninyo kung paano tayo namuhay sa lupain ng Ehipto, at kung paano tayo pumasok sa gitna ng mga bansa na inyong dinaanan. Nakita ninyo ang kanilang mga nakasusuklam na mga bagay, kanilang mga Diyos-Diyosan na kahoy at bato, pilak at ginto, na nabibilang sa kanila, kung kaya't marapat na wala sino mang sa inyo, lalaki, babae, pamilya, o lipi na ang puso ay tatalikod ngayon mula kay Yahweh na ating Diyos, para sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansang iyon, kung kaya't marapat na wala sa inyo ang anumang ugat na nagbubunga ng apdo at halamang mapait, para kapag marinig ng taong iyon ang mga salita ng sumpang ito, hindi niya dapat basbasan ang kanyang sarili sa kanyang puso at sabihing, magkakaroon ako ng kapayapaan, kahit na maglalakad ako sa katigasan ng aking puso. Sisirain nito ang basa kasama ang tuyo. Hindi siya papatawarin ni Yahweh, pero sa halip, ang galit ni Yahweh at kanyang pagseselos ay mag-iinit laban sa taong iyon, at ang lahat ng mga sumpa na nakasulat sa aklat na ito ay mapapasa kanya, at tatanggalin ni Yahweh ang kanyang pangalan mula sa ilalim ng langit. Ibubukod siya ni Yahweh para sa sakuna na mula sa lahat ng mga lipi ng Israel, sa pagsunod sa lahat ng mga sumpa ng tipan na nakasulat sa aklat ng batas na ito. Ang darating na salinlahi, ang mga anak ninyo nalilito pagkatapos ninyo, at ang dayuhan na nagmula sa isang malayong lupain, ay magsasalita kapag nakita nila ang mga salot sa lupaing ito at ang mga karamdaman na ginawa ni Yahweh, at kapag nakita nila ang buong lupain na naging asupri at nasusunog na asin, kung saan walang ipinunla ni namumunga, kung saan walang mga halaman ang tumutubo, katulad ng pagkabagsak ng Sodom at Gomorrah, Adma at Zeboim, na winasak ni Yahweh sa kanyang galit at matinding puot, sasabihin nilang lahat kasama ng lahat ng ibang mga bansa,
bakit ito ginawa ni Yahweh sa lupaing ito? Ano ang kahulugan ng init ng labis na galit na ito? Pagkatapos sasabihin ng mga tao, ito ay dahil pinabayaan nila ang tipan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na ginawa niya sa kanila noong sila ay inilabas niya mula sa lupain ng Ehipto. At dahil sila ay pumunta at sumamba sa ibang Diyos-Diyosan at yumukod sa kanilang Diyos-Diyosan na hindi nila kilala at ang mga hindi niya binigay sa kanila. Kaya ang galit ni Yahweh ay sumiklab laban sa lupaing ito, para magdala doon ng lahat ng mga sumpa na nasusulat sa aklat na ito. Binunot sila ni Yahweh mula sa kanilang lupain sa galit, sa puot, at sa matinding galit, at itinapon sila sa ibang lupain, gaya ng ngayon. Ang mga bagay na lihim ay nabibilang lamang kay Yahweh na ating Diyos, pero ang mga bagay na inihayag ay nabibilang magpakailanman sa atin at sa ating mga kaapu-apuhan, para gawin natin ang lahat ng mga salita ng batas na ito. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay nakarating sa inyo, ang mga pagpapala at ang mga sumpa na itinalaga ko sa harapan ninyo, at kapag isinaisip ninyo ito kasama ang lahat ng ibang mga bansa kung saan si Yahweh ang inyong Diyos ay dinala kayo, at kapag bumalik kayo kay Yahweh na inyong Diyos at sumunod sa kanyang boses, susundin ang lahat ng mga sinasabi ko sa inyo sa araw na ito, kayo at inyong mga anak, ng inyong buong puso at inyong buong kaluluwa, kung gayon babaligtarin ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong pagkakabihag at magkakaroon ng habag sa inyo. Babalik siya at titipunin kayo mula sa lahat ng mga tao kung saan si Yahweh ang inyong Diyos ay ikinalat kayo. Kung mayroon sa mga lahi ninyo ang ipinatapon sa pinakamalalayong mga lugar mula sa ilalim ng kalangitan, mula kung saan si Yahweh na inyong Diyos ay titipunin kayo, at magmula doon dadalhin niya kayo. Si Yahweh na inyong Diyos ay dadalhin kayo sa lupain na pagmamay-ari ng inyong mga ninuno, at magiging sa inyo ulit ito, gagawan kanya ng kabutihan at pararamihin kayo higit pa sa ginawa niya sa inyong mga ninuno. Tutuliin ni Yahweh na inyong Diyos ang inyong puso at ang puso ng inyong mga kaapo-apuhan para mamahalin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ng inyong buong puso at inyong buong kaluluwa, para kayo ay mabuhay. Ilalagay ni Yahweh na inyong Diyos itong mga sumpa sa inyong mga kaaway at sa mga galit, at sa sino mang nagpapahirap sa inyo. Babalik kayo at susunod sa boses ni Yahweh, at gagawin ninyo ang lahat ng kanyang mga utos na inuutos ko sa inyo sa araw na ito. Si Yahweh na inyong Diyos ay gagawing masagana ang lahat ng ginawa ng inyong kamay sa bunga ng inyong katawan, sa bunga ng inyong mga baka, at sa bunga ng inyong mga pananim, para sa kasaganahan, para kay Yahweh muling masisiyahan ulit siya sa inyo sa kasaganahan, gaya ng pagkalugod niya sa inyong mga ninuno. Gagawin niya ito kung susundin ninyo ang salita ni Yahweh na inyong Diyos, para panatilihin ang kanyang mga kautusan at mga batas na nasusulat sa aklat ng kautusan, kung babalik kayo kay Yahweh na inyong Diyos ng inyong buong puso at inyong buong kaluluwa. Bagong tipan. Luke 18:31-43, Luke 19:1-10. Pagkatapos niyang tipunin ang 12, sinabi niya sa kanila, "Masdan ninyo, paakyat tayo sa Jerusalem, at ang lahat ng bagay na isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao ay matutupad. Sapagkat ibibigay siya sa mga Gentile, at kukutsain, at ipapahiya, at duduraan. Pagkatapos siyang hagupitin, siya ay papatayin nila at sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay." Wala silang naunawaan sa mga bagay na ito, at ang salitang ito ay lingid sa kanila, at hindi nila naunawaan ang mga bagay na nasabi. At nangyari, nang palapit si Jesus sa Jericho, may isang bulag na lalaking nakaupo sa tabi ng kalsada na namam-alamos. At nang narinig niya ang maraming tao na dumaraan, tinanong niya kung ano ang nangyayari. Sinabi nila sa kanya na dumaraan si Jesus na taga Nazare. Kaya sumigaw ang bulag na lalaki, sinasabi, "Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin." Sinaway ng mga naunang naglalakad ang bulag na lalaki, sinasabi sa kanya na manahimik. Ngunit lalo pa siyang sumigaw, "Anak ni David, maawa ka sa akin." Huminto si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang lalaki.
At nang malapit na ang bulag na lalaki, tinanong siya ni Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo?" Sinabi niya, "Panginoon, gusto kong makakita." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tanggapin mo ang iyong paningin. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Kaagad niyang natanggap ang kanyang paningin, at sumunod sa kanya na niluluwalhati ang Diyos. Pagkakita nito, nagbigay ng papuri ang lahat ng tao sa Diyos. Pumasok si Jesus at dumaraan sa Jericho. Masdan ninyo, mayroong lalaki doon na nagngangalang Zakeo. Siya ay isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Sinusubukan niyang makita kung sino si Jesus, ngunit hindi niya makita sa dami ng tao, dahil siya ay maliit. Kaya tumakbo siya sa unahan ng mga tao at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita siya, dahil daraan si Jesus sa daang iyon. Nang makarating si Jesus sa dakong iyon, tumingala siya at sinabi sa kanya, "Zakeo, bumaba ka agad, sapagkat sa araw na ito, kinakailangan kong manatili sa iyong tahanan." Kaya nagmadali siya, bumaba at tinanggap siya ng may galit. Nang makita ito ng lahat, dumaing silang lahat, sinasabi, pumunta siya upang bisitahin ang isang taong makasalanan. Tumayo si Zakeo at sinabi niya sa Panginoon, "Tingnan mo, Panginoon, ibabahagi ko sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga ari-arian, at kung ako ay may nadayang sinuman sa anuman, ibabalik ang halaga ng makaapat na beses." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sa araw na ito, dumating ang kaligtasan sa bahay na ito, dahil anak din siya ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga taong nawawala." Mga kawikaan. Proverbs 10:1-10. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang isang marunong na anak ay ikinagagalak ng kanyang ama, ngunit ang isang hanggal na anak ay nagdadala ng pighati sa kanyang ina. Ang mga yamang naipon sa pamamagitan ng kasamaan ay walang halaga, ngunit ang paggawa ng kung ano ang tama ay naglalayo sa kamatayan. Hindi hinahayaan ni Yahweh na magutom ang mga gumagawa ng masama, ngunit kanyang banibigo ang mga pagnanasa ng masama. Ang kamay na tamad ay nagdudulot sa isang tao para maging mahirap, ngunit ang kamay ng masipag na tao ay magtatamo ng kayamanan. Ang marunong na anak ay magtitipon ng pananim sa tag-araw, ngunit kahihiyan sa kanya para matulog habang anihan. Ang mga kaloob mula sa Diyos ay nasa isipan ng mga gumagawa ng tama, ngunit ang bibig ng masama ay pinagtatakpan ang karahasan. Ang taong gumagawa ng tama ay natutuwa tuwing siya ay ating naiisip ang tungkol sa kanya, ngunit ang pangalan ng masama ay mabubulok. Silang mga maunawain ay tumatanggap ng mga utos, ngunit ang isang madaldal na hanggal ay mapapahamak. Ang siyang lumalakad sa katapatan ay lumalakad sa kaligtasan, subalit ang isa na gumagawa ng kabuktutan, siya ay malalantad. Siya na kumikindat ang mata ay nagdudulot ng kalungkutan, ngunit ang isang madaldal na hanggal ay masisira. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbabalik tanaw sa iyong tawag na pumili ng buhay at mga pagpapala gaya ng ipinahayag sa Deuteronomio. Tulungan mo kaming yakapin ang iyong mga turo at ituloy ang katwiran, tulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang habag sa bulag at sa paghahanap sa mga naliligaw ayon sa Lucas. Naway kami, tulad ni Zakeo, ay tumugon sa iyong biyaya ng may pagsisisi at kagalakan, na ibaling ang aming buhay tungo sa iyo. Bigyan mo kami ng karunungan, ayon sa kawikaan, upang maglakad sa integridad at pagkaunawa, na iwasan ang mga bitag ng kamangmangan. Palakasin ang aming mga puso sa pag-asa. Amen.